let us now discuss the last part of the executive branch, the secretaries. So as we all know, members of the cabinet is appointed by the president, nominated by the president, and confirmed by the Commission on Appointments under the House of Representatives. So usually, bago ma-award yung secretary, magamit ito ng mga appointed ni president, kailangan siyang na-confirm ng Commission Appointments. Kung saan dito naman sa Commission Appointments, inimbestigahan kung credible ba, worthy ba, nahawakan niya yung post, competent ba, okay ba ang salain, hindi ba siya involved sa corruption, sa any form of illegal practices or malpractices. And then, pag na-confirm na siya, doon na nagkakameron ng titleship ng secretary. As we notice, dito sa line ng appointees ni President Duterte when it comes to secretaries, compose siya majority ng lawyers at AFP staffs, no? So mga retired general at saka mga abogado ang member, no? Itong Office of Executive Secretary, ito yung opisina kung saan yung public information about the president, about the Malacanang, release of statements, decisions, orders, no? Halimbawa, walang pasok or may celebration na ganito, anong message ng Pangulo. So, Office of the Executive Secretary ang in charge doon, no? Ang Department of Agrarian Reform, ito naman yung in charge sa land titleship, no? Pagbibigay ng mga titulo sa lupa, ano? Kaya nga siya reform. Example nga ay yung sa Hacienda Luisita, ibigay sa tenants yung mga lupa na own ng Coangcon or Aquino. So, DAR, ang isa sa namumuno nun. Ang Department of Agriculture naman, siya naman yung in charge sa sakahan, no? Pagbigay ng suporta sa mga magsasaka, pagbibigay ng tulong pinansyal or pananim o kaipataba, more on assistance, no, sa mga farmers natin kasi nga tayo ay agricultural country. Ang DBM naman, siya yung nagsaset ng budget para sa government, no? Halimbawa, magkano yung magiging budget ng judiciary, ng legislative for the next year, magkano magiging budget ng education, ng health, and then yung increment din, no? Yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawa na nasa gobyerno. So, DBM yun, no? Ang Department of Education, ito na may in charge sa basic education, no? Ang Department of Energy, siya naman yung sa power distribution, acquisition, no? Conversion, no? Pagpapatayo ng planta ng kuryente, grids, yan, no? Ang Department of Environment and Natural Resources, yan naman yung nagbibigay ng rights sa mga mining, sa mga planta, sa mga industrialized companies, no? Kung meron matatamaan na forest or environment resources, yan, no? Siya yung nagsususpend at nagbibigay ng permit. Siya rin nangangalaga sa kapaligiran natin, no? Ang finance naman, siya yung nag-allocate, no? Siya rin yung bahala sa pag-collect, no? Under niya ang BIR. Siya ang nagsaset kung magkano maging buwis, ang nag-analyze na import-export, no? Ang Department of Foreign Affairs, ito yung parang more on relation sa ibang bansa, no? Kapag may mga mag-a-abroad yan, dito din, no? Kapag mayroong problema sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa or baligtad, no? Ibang bansa naman mayroong concern para sa ating bansa. So, DFA yung nangangalaga nun. Ang Department of Health, as usual, siya yung nangangalaga ng kalusugan ng lahat, no? Dito sa ating dito sa bansa, no? So, ina-assure niya na dapat ligtas tayo sa kahit anumang panganib when it comes to kalusugan, no? Ito naman, Department of Human Settlements and Urban Development, ito yung pagpapabahay, no? Lalo na sa mga marginalized, mga walang kakayahan na magpatayo ng bahay. So, siya yung nagpo-provide yung sa social work para sa pagpapabahay, no?
Ang DICT naman na humiwalay sa Department of Transportation, dahil nga tumataas yung call center at PPO, siya namin nangalaga sa IT natin, no? Sa ICT natin. Ang i-charge naman sa local governments, barangay to provincial ay DILG. Mga kapulisan din, BFP, yung kasundaluhan, yan, no? Kasama sa DILG. Ang Department of Justice naman, more on concern relating to laws na nag-conflict, halimbawa siya yung nag-negotiate between Department of Justice at sa Supreme Court of the Philippines. Kapag nakakakita siya ng irregularities within the executive branch, siya yung parang bukod sa Solicitor General, siya rin yung isa sa frontliner when it comes to legalities ng executive department. Ang DOLE naman, siya in charge sa collective bargaining, pagpapasahod, compensation, benefits, no? Ang DND naman, siya yung ating depensa, no? When it comes to threat or possible danger laban sa ibang bansa, territorial claims natin, no, DND yan. Ang pagpapagawa naman ng mga tulay, gusali, school, establishments na pagmamayari ng gobyerno ay DPWH. Samantalang DOST naman more on research, no? Even pag-asa sa kanila yan, no? Lahat ng scientific, investigatory, research, technology, sakop siya ng DOST bukod sa scholar na alam natin, no? Ang DSWD naman, ito yung more on social works, no? Kapag merong in need, yan, poor peace, informal settlers, ang SAP, no? Sila yung nangalaga dyan. Habang ang tourism naman, more on promotion ng tourism sa Pilipinas, no? Yung mga dayuhan, even ating mga locals, no? Para mag-travel sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, DOT naman yun, no? And then yung pag-apply natin ng permit to run a business, even import-export, no? Komersyo, DTI ang nangalaga nun. Samantalang itong DOTR, under niya yung FTRB, MRT, LRT, lahat ng transportasyon panlupa, pandagat at pang himpapawid, ayan, no? More on DOTR. Samantalang yung more on ating GDP, income natin, market natin, import-export, ang namamalaga niyan ay NEDA. Papapansin ninyo sa linya ng kanyang appointees, ay yun nga, compose siya ng mga kasundaluhan at mga lawyer. So may implication ito kung bakit ito ang desisyon ng ating Pangulo na sila ang mamumuno sa mga offices na kung saan maraming handle na tauhan sa executive.